Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 3. Ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." "Narito po ako," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, matulog ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel," bumangon siya. Lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na." Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod.'" At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ni Yahweh, "Hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito'y mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanya, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganang ginawa ng sambahayan ni Eli." Natulog muli si Samuel at kinaumagahay binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Subalit tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak." "Ano po iyon?" sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, "Ano sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo." Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito. Pagkatapos, sinabi ni Eli, "Iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mangyari nawa ang ayon sa kaniyang kalooban." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa syelo, sapagkat siya ay nangungusap kay Samuel sa syelo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 4. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ng mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Si Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Pilisteo. Sumalakay ang mga Pilisteo
at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel, bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa syelo ang kaba ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa syelo ang kaba ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga keruben. Sumama sa kanila ang 2 anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaba ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan ni Yahweh, natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo. Tulad ng pang-aalipin natin sa kanila, lumaban tayo. Lumaban nga ang mga Pilisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Nakuha ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos at kanilang pinatay ang 2 anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas. Nang araw ring iyon, isang Benhamita ang patakbong dumating sa syelo mula sa labanan bilang tanda ng kalungkutan. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. Si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan. Nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-alala siya dahil sa kaba ng tipan at nang ibalita ng Benhamita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng tagalunsod ng syelo. Narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nag-iiyakan ang mga tao? Lumapit kay Eli ang Benhamita at ibinalita ang nangyari. Noon ay 78 taon na si Eli at hindi siya nakakakita. Sinabi ng Benhamita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Kumusta naman ang labanan, anak? Sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, kabilang ang inyong mga anak na sina Hopni at Pinehas, at ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaba ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan, nabali ang kanyang leeg sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Kabuwanan noon ang asawa ni Pinehas nang malaman niyang nakuha ang kaba ng tipan. Namatay ang kaniyang biyanan at napatay ang kaniyang asawa. Biglang sumakit ang kaniyang tiyan at napaanak ng di oras. Malubha ang kaniyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo. Ngunit hindi siya umimik. Ang bata ay pinangalanan niyang Ikabod, na ang kahulugay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya'y ang pagkakuha sa kaba ng Diyos
at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Inulit niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel, sapagkat ang kaba ng Diyos ay nakuha ng mga Pilisteo.